Boruto, mapipilitan ng harapin ang Shinjugans dahil kay Himawari? Dahil base nga sa nakita natin sa latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex na ito ngang si Himawari ay biglang naharap kay Jura kasama si Hidari. So dahil hindi pa nga marunong makipaglaban si Himawari, baka makita din natin dyan na pumunta na si Boruto upang harapin si Jura dahil nga hindi naman papayag si Boruto na saktan ni Jura itong si Himawari. At sa kabilang banda naman, hindi rin naman papayag si Himawari na saktan ang kanyang kapatid na si Boruto. Dahil kapag nagalit si Himawari, alam nyo na ang mangyayari mga sir. Sa pag nagkataon na nagkaharap-harap na ang mga karakter neto, makakakita na naman tayo ng panibagong bakbakan. Wasakan na naman to mga pare. So alam din naman natin guys na ang base Boruto malakas na. Kumbaga wala pang karma activation at wala pang Jogan. Pero base nga din sa nakita natin, hindi pa nga kayang lumaban ng base Boruto dito sa mga Shinjugans. Kaya marahil din na kapag sumulpot na si Boruto upang protektahan itong si Himawari sa mga Shinjugans, baka dito natin makita na gamitin na ni Boruto yung kanyang Karma Seal at Jogan. At lalo't kapag nalaman niya pa na ang target pa lang nitong Shinjugans na si Jura ay ang kanilang ama na si Uzumaki Naruto. Dahil lalong alam naman natin na hindi naman kayang labanan ni Naruto itong si Jura. Kaya once na malaman ng magkapatid na ito na ang target ni Jura ay ang kanilang ama na si Naruto, alam naman natin guys na hindi rin naman sila papayag. Hindi sila papayag na basta na lang kanain ni Jura ang kanilang ama na si Uzumaki Naruto. So maaari ding lumabas yung power dito, ability ni Himawari, no? And syempre dahil hindi naman expected din ni Boruto yon na kung bakit may abilidad o kapangyarihan nga si Himawari ganun, na naramdaman na nga rin ni Jura na itong si Himawari ay nagtataglay ng Tail Beast, at yun na rin siguro yung kadahilanan kung bakit natakot si Daemon kay Himawari. At syempre ang nakaka-excite talaga dito is ito nga si Himawari. Alam naman natin kapag nagalit to, nakita naman natin guys, no? Si Naruto at si Kurama, kinana, taob, base Himawari pa lang yon mga pare, no? So paano kaya kung lumabas na yung kapangyarihan niya dito, yung abilidad niya, yung tinatago niyang powers, ano yon? Yung nararamdaman ni Daemon at ni Jura. Baka yung natatagong lakas ni Himawari kaya palang tumapat dito kay Jura, no? And about naman dito kay Kawaki, dahil nga tinolonggis lang siya ni Jura, mukhang out ka muna sa story dito paring Kawaki, no? Dahil nga bigo ka napigilan si kumparing Jura. Nakita naman natin guys, turpet itong si Kawaki. Activated na yung Karma Seal niya dyan pero wala pa rin nagawa. Kaya ang maaaring maging bakbakan na dito is about dito kay Boruto, Himawari versus Jura. Then dahil nga dumating na rin si Sarada, dito na nga rin magkakaalam kung lalabanan nga ni Sarada itong kamukha ni Sasuke na si Hidari. Dahil alam naman natin guys na may kanya-kanyang target yung mga Shinjugans na ito. Si Matsuri na Shinjugans, ang target niya ay si Konohamaru. Si Hidari naman na Shinjugans ay ang target niya ay si Sarada. At si Bag na ang kanyang target na si Ada. So may kanya-kanya silang target, no? So dahil bigo nga si Kawaki na pigilan si Jura, mukhang ang tanging pag-asa lang dito na humarap ay si Boruto. So ngayon mga pare koy, sa next chapter na ilalabas dito, marahil lang ipakita dito yung mga iba pang hindi pa nare-reveal na abilidad ni Jura. Dahil guys, hindi dapat natin tumalitin. Oo, malakas yung Boruto, no? Malakas si Boruto. Lalo't kapag inactivate niya na ang Karma Seal at Jogan. Pero nakalimutan ata natin na hindi pa na nare-reveal yung ibang abilidad ng Shinjugans. Lalo-lalo na kay Jura, no? Tandaan natin guys, itong mga Shinjugans ay may Rinnegan din. So kung yung Sasuke dito na si Hidari nag-match yung data kay Sasuke, it means to say lahat ng abilidad ni Sasuke ay pwede niyang gamitin. Nakita din naman natin, di ba, pati lightning release ni Sasuke kopyang-kopya. At hindi yun basta kopya lang. Kumbaga mas malakas pala na version yun. Dahil tandaan natin guys, sila mismo yung Ten Tails. Kumbaga itong sila Jura, consider sila na human Ten Tails, mga ganon. Kasi may mga pag-iisip talaga na parang tao. Unlike dun sa Ten Tails sa Shippuden, di ba? In-split lang ng Ten Tails yung kanyang kapangyarihan para makapag-release siya ng mga parang creeps na Ten Tails, mga ganyan, no? Pero dito sa 2 Blue Vortex, human Ten Tails na kasi ito Kaya malamang alam na alam nilang gamitin yung kanilang mga abilidad. At malamang din kaya nilang mag-imbento o lumikha pa ng panibagong ability. Kaya kung Boruto lang ang lalaban dito, I guess hindi niya kakayanin talaga to mag-isa. Kahit i-activate ni Boruto yung kanyang Karma o Jogan. Kumbaga Boruto with Jogan plus
lakas Karma Seal tapos sosolohin niya yung mga Shinjugans na to. I guess hindi niya kakayanin yan sigurado. Parang 6-spot na rin yan na kung mapapansin nyo nga yung logo nito sa likod, may siyam na dot, diba? Tapos may logo sa gitna. Katulad nga ng Ten Tails Jinchuriki. Like Hagoromo, Jubidara at Jubito. So masabi natin na itong si Jura may abilidad o kapangyarihan din. Katulad ng sa 6-spot. Tsaka sakto din kasi may Rinnegan sila nung mabuo sila. Unlike sa mga ninja sa Shippuden, like Hagoromo, na-awake niya muna yung kanyang Rinnegan bago siya maging Ten Tails Jinchuriki. Tulad din nila Obito at Madara, di ba? Si Madara nagka-Rinnegan muna bago maging Ten Tails Jinchuriki. Pero dito kay Jura, kakaiba. Yung maging humanoid Ten Tails sila, ganun na nga, may Rinnegan na din. Plus 6-spot power pa yan. Pero sa bagay kasi yung Ten Tails kasi may Rinnegan din yun. Kaya siguro nagkaganon. Pero nakakatakot nga dyan, paano kung ma-reveal na yung Rinnegan ability nito. Kaya masabi ko guys, kahit i-activate ni Boruto yung kanyang Jogan at Karma Seal, masabi ko na hindi magiging madali sa kanya na patumbayin itong sila Jura. Pero kung tuturuan ni Boruto na lumaban itong si Himawari, malaki ang chance nila na balagbagin o kalabanin itong sila Jura. Kaya lang sa case kasi ni Himawari, di ba sabi niya na ayaw niya maging ninja o makipaglaban sa kung ano-anong way ng pagiging ninja. Kaya paano niya mahihimok si Himawari na tulungan siya labanan ang mga karakter nito, yung mga halimaw na ito. Unless magalit itong si Himawari at doon natin makita kung paano niya balagbagin ang mga kalaban. At saka isa pa lalong mahihirapan si Boruto kapag bigla niyang lalabanan itong sila Jura. Lalo tatandaan natin guys, sila Jura at Hidari pa lang ang pumupunta sa Konoha. Hindi pa pinapakita itong sila Matsuri at Bug. So kaya sa nakita natin ngayon, tamang-tama lang yung ginagawa ni Boruto na kalmado at banayan. Hindi basta-basta nalilika ng mga pag-atake na parang reckless. Buti nga siguro na natutunan niya yung kay Sasuke na kalmado lang. Kasi paano na lang kung inatake niya agad itong dalawa na nasa Konoha na, tapos biglang dumating yung dalawa pang Shinjugads na si Bug at Matsuri. So basta nung delikado, diba? Kita naman natin guys, ilang ninja agad ng Konoha ang napatay nila Jura, tapos dalawa pa lang sila Jura dyan. So paano kung apat na sila? Kaya kailangan maging maingat ni Boruto dito sa mga gagawin niyang pagkilos. Dahil isang maling galaw lang, tiyak na napakaraming sibilyan ang madadamay. Kaya ang problema nakita ko dito sa chapter 9, pag nalaman ni Boruto na si Himawari ay nalalapit sa kapanganiban, malamang pupunta siya doon. Ngayon pagpunta niya at nakita niya itong si Jura at Hidari, anong gagawin niya para pigilan ang mga ito nang walang nadadamay na mga sibilyan? Oo guys, nandun na tayo sa part na may tinatago palang kapangyarihan itong si Himawari. Pero sa case kasi ni Himawari dyan, alam natin na hindi pa siya marunong makipaglaban. Na I guess na ang makita ko ang laban dito is dito kay Sarada vs Hidari at Boruto Jura. Kaya lang si Sarada mukhang wala din gagawin kay Hidari. Si Kawaki nga inilagan lang ni Hidari, diba? So paano pa kaya si Sarada na mas malakas naman sa kanya si Kawaki? Kaya masabi ko rin na mas lalong walang gagawin si Sarada dito laban kay Hidari. Kaya ang pinakabubuhat dito walang iba kundi si Boruto. Ngayon tulad ng sinabi ko kanina, pag nagalit si Himawari, doon natin na makita kung paano niya atakihin o lalabanan itong mga Shinjugans. At saka about din pala dito kay Daemon, ano kanyang gagawin niya dito? Tatalab nga ba yung mirror ability niya sa mga Shinjugans na ito? Yan nga ang ating aabangan guys sa susunod na chapter ng Two Blue Vortex manga. Abang-abang na lang mga pare koy. Maraming salamat. Hanggang dito tayo nagpapaalam.